Day 5 sa ating project, mga kaibigan. So day 5, kinakalas na natin itong mga pyesa ng talangka o frame kasi ipupwesto na natin yan doon sa ilalim ng starlight. So ito, makikita nyo, tinatanggal na yung lumang engine support sa likod, yung rear engine support. So tanggal yan, pupwesto natin yung talangka sa ilalim. Mamaya abangan nyo kung ano pa yung mga mangyayari dito. Makikita ninyo, pinutol na natin yung frame o yung talangka kasi sobrang haba, kasi nga yung big body lampas dito, wala pa yung spindle. So gagawin natin, pinutol sa gitna, pagtatagpuin natin ulit yan dun. Tingnan lang natin kung saan dapat tumapat yung spindle. Yan, dapat yung spindle natin, yung paglalagyan ng gulong, tatapat lang halos dun sa dati nating alignment. So yan, hindi pwede sobrang wide nung harap kasi nga big body, tas ito small ang body. So yan, pupwesto natin to yan sa likod. Yan, ganyan mangyayari. So mas matibay yung pang ilalim natin kasi ang original na Starlet parehas lang sa Alto, para lang siyang yero na patuwid. Ito mas maganda pag letter Y na siya, mas matibay ito, mas matatag tong ganitong klase na suspension kasi nga pang malalaking sasakyan. So ayan, tututok muna namin yan dun sa ilalim kung saan magtatagpo, yun na ang puputulin, tas hinang kayo paikot. Ito, ididikit na natin yan dito sa chassis, plus naka-bolt din. Bukod sa naka-bolt and nuts, full weld tayo para mas matibay. Simula ngayon, pag bibili tayo ng lower arm tsaka mga bushing, boldo, pang big body lang, pati shock pang big body na, shock mount, marami na tayong pyesa ulit, hindi na tayo mahirapan. Medyo rare na rin kasi ito Starlet, nasa mga kolektor na yung mga pyesa nitong bago. Kaya ang ginagawa ko rin, resto mode, para mas modern yung mga nakakabit sa kanya, mas madaling humanap ng pyesa. Hindi mo naman masyadong manonotice yan kasi nasa ilalim yan eh. Tsaka mas matibay pa nga to kaysa doon sa luma. So upgrade na din, plus hindi ka mahirapang maghanap ng parts. Saan ka pa, di ba? Performance, mas maganda rin kasi mas matibay, safety. Yan ang mga kagandahan pag resto mode. Kumbaga yung lumang sasakyan, yung panahon nila, yun lang yung level ng safety na ginagawa nila. So ngayon, lalagyan natin ng pang mga mas modern na sasakyan. Mas papatibayin pa natin para mas madami rin tayo makukuhang parts at mas okay sa performance, makuha natin yung gusto nating takbo. Yun lang naman ang dahilan ba't tayo nagmo-modify. Ayun lang, abangan nyo to mamayang hapon. Ito na, tanggalin na. Tanggal ang lagayan na siya. Yung bagag paa, malambot. Ayan, napapalitan natin yan yung pang big body. Nasa yung ipapalitan ko yan. Ito yan, ito yung galing sa Corolla big body. Ito yung shock din niya. Pinalitan muna natin ng coil over sleeve, pero baliktad yan kasi maliit pala ito, dapat mas mataba para pumasok dito. Shock ng Corolla big body gagamitin natin, saka shock mount, yan. Pero yung spring, maliit lang. May mas matitigas dito, may pula, may itim. Itong green, medyo malambot. Maganda lumaro yan. So, dito na. Kita nyo naman, nakaputol na tayo na axle. Pero, hindi pa yan full weld. Ano lang, sinecheck lang natin kung paano yung magiging liko, tsaka yung tayo. Pero nung kinabitan namin ng gulong, pantay naman siya dun sa rear. Yeah, tama na yung lawit natin. Half talangka pa lang ang meron tayo ngayon. Half pa lang kasi ayan o, putol. Tapos yung kalahati, maluwag doon, mas madali dito sa passenger side. Sa driver side lahat ng pressure kasi nandito lahat ng pangyayari. Transmission, yung pangliko, nandyan, ito, hindi na to kasama, sa Alto yan.
Ayan. So kakabit lang namin yung shock para makita yung camber kasi baka gawin pang drip daw to eh. Sige, tuloy tayo. Ito ang pagtatapos ng ating day 5. Hapon na naman, alas 5, uwian na. Thank you sa mga pumunta sa ating auto shop dito sa Barangay Pasiano Highway, malapit sa Perpetual Health Calamba Campus. Yan. Punong-puno, buong araw, grabe. Thank you Lord. Thank you sa inyo lahat mga nagtitiwala sa atin. So ito ang day 5, papakita ko sa inyo kung ano yung progress natin dito kay Stariray. Ayan. Siyempre, kasama pa natin si SATA Tools. Lagi natin gamit yan. Isang set yan. Napakalaking tulong ng ating tool caddy dun. Thank you so much. Kung gusto nyo makabili ng malulupit na mga tools, pang diinan, pang malupitan, punta kayo sa SATA Philippines na Facebook page. Eto na. So, nakita nyo naman may gulong na. Ang lawit ng gulong natin, pantay doon sa likod. So natural na nakaganon yan kasi nakababa na sagad yung suspension. Pero pag inangat mo yan, tatayo yan pag ganon. Okay? So normal yan, basta nakajack na sagad. Tsaka hindi pa yan nakaayos ang camber. Kasi ito ay hindi pa nakafix. Pag ginanong ko yan, hihiga na yung gulong pag ganon. So hindi pa yan nakafix. Ang inaayos muna namin ngayon, tinitingnan namin yung pagliko ng gulong kung tatama dito sa tambol. Ayan. Kailangan kasi yung degrees ng liko natin sakto. Yung makaka-U-turn ka. Hindi kagaya nung mga ibang kotse ko dati, yung mga Japan surplus. Siguro hindi maganda pagkaka-assemble. Pag yung lumiko ka sa isang side, maliit. Pag lumiko ka sa kabilang side, malaki. So kailangan maiayos natin to yung walang sabit. Yan. Yan ang mahirap sa pag-assemble. Ma-appreciate mo talaga yung mga engineer sa ganitong pagkakataon kasi talagang makikita mo yung pagsusukat nila, no? Grabe, nakakatuwa. Natututo ka rin sa mga ganito So, ito yung medyo mahirap na part. Yung pagkakabit ng makina, hindi ganun kahirap. Ang goal naman kasi maisabit mo siya na walang sasayaran sa harap, sa gilid, tsaka sa likod. Ang mahirap dito na part, etong sa steering. Tsaka sa under chassis. Kasi una, kailangan matibay. Pangalawa, yung liko niya. Yung angle, kailangan pag niliko mo dito, tapos binawi mo kabila, magdi-drift yan. So, baala ka na, no? So, ayan. Steering angle ang ginagawa natin ngayon. Inaayos natin. So, ayan. Medyo mahirap tong parte na to. Kailangan natin ng oras dito. So, day 5, yan lang nagawa natin. Pinutol natin yung lower arm. Yung talangka, pinutol sa dalawa. Tapos tinanggal ulit natin yung kabitan ng engine support kasi kailangan itaas pa yung makina. So kung nakikita nyo tong level natin, dapat yan, level nyan, yung bula nasa gitna. Ito. Pag lamang ka sa isang side, yan, wala sa sentro yung bula, ibig sabihin, tagilid yung engine mo. So kailangan, pag hinang natin ito bukas, yung engine support, kailangan nasa gitna yung bula. So, iaangat pa natin ng konti sa engine side. Transmission side, tama na yung clearance na yon. Nakatuwid na yung shock natin, tsaka yung axle. Yan. Align na siya. So, bukas, papatibayan natin yung sa may talangka, tsaka sa lower arm. Support, papatibayan natin ulit. Inangat natin So, nagtabas ulit. Hindi pa naman to sa side, sa hood. Pati yung intake manifold. Mababa pa siya, mga 2 inches, 2.5 pa yung dinagdag namin sa angat ng makina. Kasi masyado nang tumatama do sa lower arm. Pag gumanon yung kotse, yung lower arm, di ba, gumaganyan yan Ito. So, kaya inangat namin yung transmission tsaka yung makina. Para kahit lumaro yung arm, hindi siya tatamaan. So, yun, medyo mahirap na tong stage na to. Hindi ko alam kung ilang days natin to gagawin, aaralin. Pero mabilis to Day 5 pa lang tayo mga kaibigan. Day 5. Dami na natin nagawa. So, more on sukat-sukat ito Mga angle-angle ang binibira natin ngayon. Yun naman talaga tong project na to. Mas marami yung sukat dito para yung pagkakasya niya magawa. Day 1, day 2, day 3 ang naging problem natin. Itong paano ikakasya yung makina transmission. So, napagkasya na natin.
Day 4, inayos natin yung pwesto ng cooling system. Tapos ihininang natin yung left and right. Kaya lang day 5 kinalas ulit natin. Kasi nung kinakabit na yung talangka, doon natin nakita na kailangan natin mag-angat ng konti pa. So yun lang mga kaibigan. Abangan ninyo sa mga susunod na araw. Meron pala akong post tungkol doon sa ating Pajero build. Yung project natin na matagal nakatambak na Pajero. Sa kamag-anak ni Mrs. Tapos ngayon nabuhay na. Abangan nyo yung video natin. Mas mahahabang video sa YouTube channel. Tsaka sa Instagram, kita-kita tayo dyan. At sa TikTok. Bye-bye!